Pasado alas 6 ng umaga kanina, ito ang nakunan kong itsura ng Metro Manila matapos ang pagsalubong sa bagong taon. Halos hindi na makita ang mga maliliit na gusali at bahay dahil sa smog. Mag-alas 6 naman kaninang umaga sa North Luzon Expressway, kapansin-pansin din ang usok sa hangin sa bandang Bukawi at Marilao sa Bulacan. Muli ngang nabalot sa smog ang ilang bahagi ng Metro Manila ngayong araw. Kaugnay niyan at ipapasa iba pang lagay ng panahon, makakapanayan natin si Rhea Torres, weather specialist mula sa Pag-asa. Magandang umaga po sa inyo at Happy New Year! Yes po, magandang umaga din po sa inyo. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay at Happy New Year po sa ating lahat. Una po sa lahat, ano yung pinagkaiba ng smog at ng haze? At ano yung naranasan ng Metro Manila kanina? So yung haze po, yun po yung pollution, kumbaga nakikita natin, natural na nakikita po sa ating kapaligiran. And hindi po siya ganun kakapalan as compared sa smog. So yung smog naman po, ito na po yung nakikita natin na halos na-reduce na po yung visibility natin habang po naglalakbay po tayo. So ang difference lang po ng dalawa is pareho po sila pollution, pero mas makapal lamang po ang smog at may components po ng Monitor nyo pa rin sa ilang parte ng Metro Manila itong smog na bumalot kaninang umaga? So currently po, with regards naman po sa content ng atmosphere ay hindi na po yung sa Pag-asa. Pero na-monitor po natin yung presence ng thermal inversion sa atmosphere. So yun po yung dahilan kung bakit mas makapal po yung smog na nararanasan natin dito sa ngayon. And based po sa latest na upper air sounding natin galing sa Tanay Station, ay may presence po tayo ng thermal inversion. Kaya po simula kagabi ay nakaranas na po tayo ng epekto nung makapal, kumbaga, na smog naranasan po dito sa Metro Manila area. Masasabi bang malala ang nararanasan natin ngayon na smog? At hanggang kailan ito magtatagal? So, dahil po yung thermal inversion at the same time nangyari po yung putukan, kumbaga, ng pagsalubong po natin sa bagong taon, mas naging prominent po yung mga, kumbaga, usok po na present po sa hangin po natin. So, ang nangyari po, yung pollutants po or yung components, dry particles po dulot nitong mga paputok, pati na rin po yung pollution sa ating kapaligiran, ay naghalo-halo at nagsama-sama. Kaya mas makapal po siya compared sa normal na nararanasan natin ni haze or smog, kumbaga, dahil po mga nakaraang buwan. So, yun po. Okay. May iba naman po tayo. Ano yung update natin kaugnay ng monitoring sa El Nino? So, based naman po sa ating latest na climate outlook, nakikita pa rin po natin na posible pa rin pong tumagal yung El Nino hanggang sa darating na Mayo this year. And magta-transition po tayo towards ENSO neutral pagdating naman po ng mga buwan ng Abril, Mayo at June this year din po. Ngayon pong January, ilang bagyo yung posibleng mamuo o pumasok po sa PAR? So, based po sa ating pagtaya sa buwan po ng Enero, posible po ang wala or walang bagyo or isa po ang posibleng mabuo or pumasok po ng Philippine Air Responsibility. Dahil po ba rito magiging severe lalo itong ating El Nino? Yung bagyo po is more on naapektuhan dahil sa El Nino. So, ang behavior po usually ng mga bagyo during time ng El Nino is madalang po silang dumadaan po sa atin or pumapasok po ng Philippine Area of Responsibility. Pero in the event po na pumasok po siya or makaapekto po siya sa atin, ay mas malakas po siya compared sa normal dahil yung pinanggalingan niya ay mas malayo as compared po during ENSO neutral season. Okay, balikan ko lang po yung smog na naranasan natin na kanina. Dito lang po ba yan sa Metro Manila naranasan o sa iba pang bahagi ng Luzon o mga metropolitan area? So based naman po sa upper air sounding dahil yung datos po natin ay galing po sa Tanay, ay most likely around areas po ng Metro Manila or Calabarzon or yung general vicinity po ng area niya. Okay. Dahil nga po sa may halong paputok na ito, di ba? At yung fog na naranasan at pag madaling araw dahil malamig yung panahon sa ngayon. Yes po, tama po. Okay, maraming salamat po sa inyo, Rhea Torres, weather specialist mula po sa Pag-asa. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.